Good day everyone. So we have one example of simple harmonic motion. A weight is suspended from spring is moving up and down in a simple harmonic motion. At the start, the weight is pulled down 5 cm below the resting position and then release. After 8 seconds, the weight reaches its highest location for the first time. Our question is, find the equation of the motion. So, ang pinaka-goal lang natin dito sa example 1 ay yung equation ng motion. So, illustrate muna natin yung sinasabi ng ating situational problem. O, ito yung ating spring. Then, ito yung ating object. So, from resting position, this is our resting position. Ang kanyang movement ay pull down 5 cm. So, locate natin. Ayan. From resting position, this object pull down 5 cm. After ng pull down, i-release na yan, di ba? So, nung na-release na, ang another motion niya, pagdating ng 8 seconds, maaabot na nung object yung highest position. Siyempre, pag ito yung na-release, ano ang magiging moving niya? Up, down. Pwedeng up, down. So, hindi na tinatanong kung nakailang balik-balik yung object or nakailang repetition, nakailang periodic. Hindi na issue yun. Basta, pagdating daw ng 8 seconds, naabot niya na yung kanyang maximum height or yung pinaka-highest location. So, hindi natin alam kung nandito na ba yung object, nandito, or depende. Basta ang alam natin, merong time. Ano yung time natin? 8 seconds. Pagdating ng 8 seconds, maximum height. Okay? So, yung mga number na nakikita nyo, connected yun para ma-form natin itong equation of the motion. So, equation of the motion, again, pag simple harmonic motion, dalawa ang pwede nating magamit na model. Ano yung dalawang model na yun? Yun yung sine or cosine function. So, depende kung saan mag-start yung ating release or the object itself. Okay? So, kailangan natin yung dito sa kabilang side, dito tayo magkakaroon ng solving area. Okay. So, kung naandito, let's say ito yung ating Cartesian plane. Ayan yung ating Cartesian plane. Then, yung object natin, spring. Ayan, spring. Then, ito yung ating object. Etong part na to, ito yung ating magiging resting position. Diba yung resting position? So, from this origin hanggang baba, meron tayong 5 cm. Diba? Itong part na to. Yan. Pull down 5 cm. Okay, ibig sabihin, pag nirelease mo na yan, tataas na yan. Saan ngayon mag-i-start yung ating oscillatory motion. Ibig sabihin, mag-i-start yon dito sa part na to, di ba? Then, pag bounce nung object pataas, after 8 seconds, maaabot niya na yung maximum. So, ang tendency ng ating motion, tataas. Pagdating sa taas, 8 seconds, naabot niya na yung maximum. Pag naabot niya na yung maximum, ano magiging reaction ng ating wave? Bababa na siya. Then, pabalik-balik na yan, and so on. Okay, so kung ganyan yung form, kung ganito ang form ng ating wave, so anong model na magagamit natin? Sine or cosine function? So, it is a cosine. So, makikita natin na siya ay in a form of cosine. Okay, so meron na tayong y equals cosine.
Okay, next. So, kung cosine, kailangan natin yung amplitude. Since nanggaling sa baba, yung ating cosine, dalawa ngayon ang pwedeng mangyari. Positive cosine ba siya or negative cosine? Since nanggaling sa baba, yung ating starting part, so it declares that the cosine function directed into negative. Okay, so negative cosine. Then, lagay na natin yung ating letter A para sa tinatawag nating amplitude. Then, next. So, pagdating ng maximum part, na makakarating niya yung maximum area niya or maximum point niya kapag nag 8 seconds na. So, ibig sabihin, yung point na yun yung magde-declare ng ating B. B represent for the period. O, B, T. Ayan. Okay. Next, since ang pinaka-goal lang natin is find the equation, so ito na yung pagkukuha natin ng model. Ito na yung model natin. Okay? So, ulitin lang natin yung ating model. Release lang natin sa taas. So, ang magiging model natin ngayon ay y equals negative a cosine b t. So, ang pinaka-goal na natin, what is a for the amplitude and what is b for the period. Okay. So, yung ating object na nakita kanina, ano yung from resting point, pull down, ilan ang kanyang vertical distance from resting point. Balikan lang natin. From resting point, ito yung resting point natin, origin. Pababa. So, ilan ang kanyang vertical distance? Meron tayong 5 cm. Ibig sabihin, itong part na to, 5 cm. Yan. Then, mula sa resting, pwede ring sa taas naman ay 5, pero hindi pa yun ang pinaka-maximum. So, yung 5, yun ang gagamitin natin as value of A. Okay? So, ang A natin, yung amplitude natin, that is absolute value of 5. Kahit na siya ay pull down, pag kinuha natin absolute value nyon, so it is also a positive. So, absolute value of negative 5 is also positive 5. Therefore, that is our A. So, meron na tayong y equals negative 5 cosine. Susunod natin yung B. B na lang. B, T. Okay. Next target natin, B. So, ang B naman natin, manggagaling dun sa ating period. So, ang ating period, ang equation ng ating period ay for the period equals 2 pi over B. Ayan. So, bago niya maabot yung period, ilang seconds yung given example natin? 8 seconds. Pero yung 8 seconds na yon, maximum height na yon. So, hindi pa siya complete period. Diba? Kasi ang complete period, pag naabot niya na yung maximum, bababa siya. Diba? Diba? Naabot niya na yung maximum. So, pagdating ng maximum, complete period na ba yon? Hindi pa, diba? Yon ay half period pa lang. Kasi ang complete period, pag nakababa na siya. Diba? Ito, from 5, then 8 seconds, complete period na. Di pa, diba? Ang complete period ay yung pag nakababa na siya. Nakabalik na sa original position. Ano yung original position niya? Pull down 5 cm. Okay? So, ibig sabihin, itong maximum height na 8 seconds, that is only half of 1 period. Half lang siya ng 1 period. Okay, gamitin natin yung definition na yun, half ng 1 period. So, ibig sabihin, ang full period ay 2 pi over B, kaya lang, siya lang ay half. So, kaya, ang ilalagay lang natin ay times 1 half. Half nung 2 pi over B. Then, ilang minuto bago niya, o ilang segundo bago niya maabot yung isang period? 8. Okay, so gagamitin natin yung 8 seconds. Gamitin natin yung 8 seconds.
para makompleto niya yung buong period. 8 to pi over b times 1/2. Ayan. Okay. Next. So, cancel na yung ating 2, 2. Cancel na. So, natira, pi over b. Then, pwede natin cross product or mag-shift itong b and 8. Pwede silang magpalit. So, b equals pi over 8. Okay. So, ang b natin ngayon ay pi over 8. Gagamitin natin yan para balikan natin yung ating equation. Y equals negative 5 cosine b t. Instead na b, ilalagay na natin yung pi over 8. Okay, to complete our answer, so we have y equals negative 5 cosine, instead na b, lagay na natin yung ating b, pi over 8. So, pi over 8, then t. Ayan. So, therefore, ang ating ngayong magiging equation, yun lang yung target natin, equation natin. So, sabi dun sa problem, equation. Ito. Find the equation. So, what's the equation? Y equals negative 5 cosine pi over 8 t. Okay? And that's it.